Morning. It's February 13 today. And tomorrow is Valentine's Day. Advance Happy Valentine's Day sa lahat ng mga people in love. Char. Nung araw ang Valentine's Day is for, I thought Valentine's Day is for para sa mga mag-partner, mag-asawa, mag-live-in, mag-boyfriend. Pero now, it has evolved. Ang Valentine's Day ngayon is also for families. Kaya during Valentine's Day, when you go to the malls, daing families makain. I-celebrate sila. Kain tayo. I'm having breakfast. And my breakfast is steamed rice and boiled egg and dilis. I have boneless fried dilis, sinasawsaw sa suka, and then hot coffee. Maraming healthy options ng breakfast. Like they say, fruits, and then itong what's that kind of bread? Yung bread na hindi white. And then what else? They say black coffee. I'll try those things. Pero hindi ako masaya. So this ones, ito na yung happy ako. Actually yung egg, nasanay na lang ako sa boiled egg. It used to be in oil, fried egg, yung sunny side up, or maybe scrambled egg. But since ito yung pinapabaon ko sa anak ko, ito na rin yung kinakain ko. Hanggang nasanay na ako. Hindi siya ganun kasaya. Kasarap. Kasi walang flavor rin. It's just egg. Matabang. So what I do is, sinasawsaw ko siya sa suka. O kaya, I put some very very little salt para lang may konting lasa. Delish. Sinasawsaw ko sa suka. And that's it. By the way, wala akong ngipin. It's very early in the morning. Natamad pa ako magsuot ng ngipin. Sometimes, tapos na yung maghapon ko, wala akong ngipin. Kasi sa bahay ako. Wala man nakakita sa akin dito. Tsaka pag lalabas ako, nakamask ko. So, wala rin, na wala kang ngipin. Storbo lang kasi. Although pag kumakain ka, nakatulong sana siya kapag nguya mo. Kaya lang, doon pa eh. Tinamad na ako linisin. Gutom na ako eh. Actually, hindi ako gutom. Kaya lang. Yung kanin, mainit pa. Mainit pa yung kanin. Kaning lamig yun na natira kagabi. Ininit ko. Binaon ng anak ko. Asawa ko. Tapos yung natirang mainit. Uunahin ko mamalengke. Pagbalik ko rito, di na mainit. Kaya kumain ako. Konti lang naman kinakain ko. Ganyan lang. Cup.
half cup, and fried dilis, 1 egg. And then, ito na yung coffee ko, ganyan lang. Maliit lang yan. Hindi yan puno. 3/4, ganun. Marami na sa akin yan. Kasi mamaya uulit-ulit ako yan. Siguro may merienda ako, mga 10:30. May merienda ako. After ko yan maglaba, maglinis. Ngayon namalengke ako. Di pagdating ko, lilinisin ko yung pinamalengke ko. Tapos, hugasan ko na yung mga pinggan. Di pa ako nakahugas ng mga pinggan. Hugasan ko na yung mga pinggan. Linis. Laba. Mabilis lang yan. Tapos nyan, tunganga na. Yun, may merienda na ako. Sometimes I watch TV. Habang nagme-merienda. Tapos nun, gahanap na iba pang gagawin. Then, mga about 4 o'clock, 5 o'clock, luluto na akong dinner. That's my everyday routine. You know what? I think 3 years na akong hindi naggagamot sa diabetes. I started taking medicines for diabetes in 2015. In 2015, sobra ako na stress. Nag-umpisa yung stress ko noong 2013. 2013 because 2013, I had a project in Malaysia. And every week, pupunta ako Malaysia na Sunday. Uuwi ako ng Pilipinas ng Friday. Babalik ako ng Malaysia na Sunday. Uuwi ng Pilipinas ng I did that for I think 2 months. 2.5 months I did that. Ginawa kong Quiapo yung Malaysia. Na-stress ako dun. Na-stress ako dun, pero bata-bata pa ako nun, 2013. Sumunod ng pinaka-stressful sa akin. In 2015, yung ancestral home ng husband ko, binenta. Doon kami nakatira. Doon kami nakatira ng for how many years. Wala kami ibang bahay. Wala kami pundar. Umuo pa lang kami sa bahay na yun. Ancestral home na yun. Napakamura lang. 5,000 a month lang. Nagkabentahan. Lumipat kami ng... Siyempre, mas mahal, di ba? Ang sister yung nilipatan namin, napakaingay. Walang control yung landlord dun sa tenants. Yung katabi ko, puro mga bata. Every night, nagiinuman, naglalaro, naghaharutan, nagsusugal sila doon. Tapos pagka malasing na, ang ingay na. Sobra akong stress doon. Stress ako to the point na naghanap ako ng sarili kong pad. Ganun na nangyari sa akin. Naghanap ako ng sarili kong pad para nang makatulog ako na maayos sa gabi. So dalawa pa yung inuupahan namin at that time. Kunyari yung inuupahan namin is 11,000. Yung ginawa ko pad is worth like kalahati nun. Kasya 2 tao. Yun. Now, may sakit na. Doon nag-start yung ko. In 2015, doon nag-start yung diabetes ko. Stress. Because I just found out, or matagal ko na na-found out na yung stress is a big factor sa mga sakit. Impact number 1 yung stress. Number 1 yung stress. Pangalawa yung lifestyle. Yung kinakain mo, yung puyat mo, yung... doon sa stress na yun, yung galit, di ba? Yung galit mo doon sa mga katabi mo, yung galit mo sa nangyari, yung sama ng loob ko sa mga nawala ako mga gamit. Kasi
Okay yung ano namin eh, buhay dahil kong gamit nun eh. Since lumipat kami sa mas maliit na inuupahan, siguro ang na-retain ko lang na gamit is 20%. Everything nawala. Binenta, binigay ko sa mga kamag-anak. Ganun na nangyari. Sa kaibigan, binigay ko. Ganun na nangyari. So, yung torture nun, yung sama ng loob ko na nawala yung mga gamit, na panibagong lugar ka, yung gano'n nag-a-adjust ka. Galit mo sa sarili mo, galit mo sa kasama mo, bakit, yung mga plans na hindi ginawa, yung bakit kasi ganito, dapat kasi nagkabahay tayo, hindi mo ko pinakinggan, yung mga ganyan-ganyan. Nag-build up yun sa akin, nagkasakit ako. But anyway, that was just looking back. Fast forward to 2020, today is 2024 na. And 3 years ago, tinigil yung diabetes sa medicines ko kasi maliit naman. Ang A1C ko is just 6. Tapos yung FBS ko, sometimes 99, 102, mga ganun lang ang reading. Yung parang siguro napakain ka lang ng konti, ganun. Ganun lang siyang level. Which makes me conclude na tama nga ang sinasabi nila na stress is a big factor sa mga sakit. Like diabetes. So guys, I suggest, and it all happened nung nawalan ako ng trabaho, by the way. Kasi nung pandemic, 2020, mid of 2020, ang trabaho ko kasi is related to events. Di ba noon pandemic, lahat yan shock sa atin. Bawal lumabas, bawal, di ba? Walang flights, walang meetings, walang trabaho, di ba? Lahat ng tao nakakulong sa bahay. And my job is related to events. So, nawalan ako ng trabaho. Nung nawalan ako ng trabaho, nung una, nalungkot, na disappoint, ganyan. But later on, wala ka naman choice eh. Ba't madadamdamin yun, diba? Wala kang choice. So, just accept it. And, yun ang nangyari. Nung nasa bahay na ako, since wala na akong trabaho, wala akong stress. Hindi ko kailangang gumising ng maaga para, mag-hook sa computer ng office time and then mag-abang ng mga utos sa'yo. Wala kang And at that time, ang anak kong bunso is just a student pa. Tapos yung husband ko, nasa Subic, doon kasi siya naka-assign, nasa Subic. Stranded siya doon kasi there was a parang nag-lockdown. So, nag-lockdown. How many months siya nag-lockdown? I think 3 months. Tapos, yung time na yun, di ba, parang nakakatakot. Walang tao sa daan. Tahimik, alas 7 pa lang, tahimik na. Bawal lumabas, may curfew, ganyan. It was heaven for me because kami dalawa lang ng anak ko sa bahay na dalaga. And everyday, nasa room lang siya. Nag-aaral lang, online class. Asawa ko hindi umuwi. Ang inaasikaso ko lang yung bata. And myself. And it was so peaceful. Although nakakatakot, it was really, really so peaceful. And doon ako parang na-relax. Na-relax ako doon. In terms na wala akong inaasikaso, wala akong kailangan madaliin, your time is yours, kumbaga. So, all those things help para nawala yung aking yung mga iba kong sakit, na-relax ako. Although there are times na parang nagpapanik ako, nag-anxiety ako. But now, natutunan ko na how to do it. How to deal with it. Kasi dati pagka nagka-anxiety ako, tumataas yung BP ko. Takbo ko sa emergency. Wala na akong job. Yung health card ko is hindi na ganun ka kasi nung may job ako, matataas ang level ng health card. Ngayon, I'm just using yung sa health card ng asawa ko, which is maliit lang yung niya, allowance niya. So, natutunan kong i-deal yung mga sakit ko. That's it for this morning. Tapos na ako mag-breakfast. It's a short story about. So, in conclusion, parang sinasabi ko is yung mga sakit natin, roots from stresses, everyday stresses, like yung trabaho.
And hindi ko naman sinabing huwag na kayo magtrabaho, no? It just so happened na nawalan ako ng trabaho. And at that time, I was just oh, 58 years old. Actually, 2 years na lang magre-retire na lang ako because sa private company, compulsory na mag-retire ka at 60 years old. So, napaaga lang yung aking retirement. And yun nga, one of the things na, yung trabaho, nawala yung malaki kong stress. Kaya siguro, nawala rin yung diabetes ko. Andito pa rin, medyo pa rin ako. Kasi dapat below 100 yan eh. Lumalampas pa rin ng konti. Pero not too high. Hindi katulad ng iba na 300, 250, ganyan. Never ko na-reach yun. Yung yun. Pero hindi ko pa nga na-reach yung ganong level. Parang at times masakit na. Marami nang masakit sa akin. Nangangatin na ako. Mga ganon. Iba kasi katawan eh. Meron kasing 300 na wala pa nararamdaman eh. Meron namang konting lampas lang. Dahil na nararamdaman. Ganon. Ako yun. But knowing my readings, hindi naman ako ganun ka-worry kumpara sa iba. Although, I should really look out do sa mga kinakain ko. At 61, right now I'm 61. Hindi naman ako ganun. Kasi sa ganyan, senior ka na. Hindi naman nila, well, lucky yung ibang tao na nakakapag-exercise ng rigid. They can go to the gym at this age. Hindi ako ganun eh. Pero, ang sinasabi lang naman ng mga doctors, nanonood kasi tayo ng mga medical forums or medical talks. At this age, okay na yung maglakad ka. Hindi mo kailangang puwersahin yung, in fact, kailangan kumilos ka in a natural way na gumagawa ka. Na even though hindi ka conscious na kumikilos ka or hindi mo pinupush yung sarili mo na kailangan gumagalaw ako. Yung natural lang, like yung everyday na house chores, kung may garden, mag-garden ka. Maglakad ka dito, maglakad ka doon, ganun lang. It helps na gumagalaw ka. Makakatulong na yun. Hindi yung nakaupo because they say that sitting is now the smoking. Na kapag nakaupo ka na makatagal, para ka na rin nag-smoke. And smoking is bad. So that means sitting is bad. So every now and then, ako pag napansin kong nanonood ako ng TV, tagal ko nang nakaupo, 1 hour na, tayo ako. And itong tinitirahan namin may hagdan to. So may simple ako ng akit babado sa hagdan. Siguro around 4 times. 2 floors. Akit babado. And then back to watching TV. Ganun lang. Yung parang meron kang conscious na effort na kumilos kaysa yung maghapon ka nakatunga. Pero talaga sa totoo lang, exercise and moving is really a discipline kasi talaga nakakatamad, especially kapag nag-iisa ka lang. Sometimes I go to the mall and in going to the mall, imbes na mag-tricycle ako, naglalakad ako. Halfway naglalakad ako and then halfway nag-jeep ako. Ganun. So that's it. Thank you for your time kung sino man kayo. No? Good morning and have a really nice day today.